Matapos hindi manalo laban kay Aquaman sa simula, nakuha ni Black Manta ang makapangyarihang Black Trident, gamit ang sinaunang sandatang ito, pinalabas niya ang isang masamang puwersa. Si Aquaman, na nais pigilan ng terror, ay nakipagtulungan sa kanyang kapatid na si Orm, na dating hari ng Atlantis. Isinantabi nila ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at nagtrabaho ng magkasama upang ipagtanggol ang kanilang kaharian at pigilan ang mundo na masira magpakailanman. Nagsisimula ang pelikula sa isang barko na inaatake ng isang grupo ng mga pirata sa gitna ng bagyo. Dumating si Arthur Curry, na kilala bilang Aquaman, sa eksena at tinalo ang mga pirata. Ang eksena ay lumipat sa kanya na naglalaro kasama ang kanyang anak habang ikinukwento niya ang mga pangyayari mula sa pagkikita nila ng kanyang asawang si Mara hanggang sa kapanganakan ng kanilang anak. Naging hari ng Atlantis, ipinahayag ni Arthur ang pagkabagot sa politika, ngunit kusang loob niyang tinutupad ang kanyang mga tungkulin bilang ama at hari. Habang nakikipag-usap sa kanyang ama na si Tom Curry, napansin niya ang kanyang anak na nakikipag-usap sa mga goldfish sa kanilang aquarium. Masaya, ipinahayag ni Arthur ang kanyang intensyon na ipakilala ang kanyang anak sa kanyang ina sa lalong madaling panahon. Samantala, si Black Manta, ang dating kaaway ni Aquaman, ay patuloy na naghahanap kay Aquaman upang ipaghiganti ang kanyang ama, sa parehong ekspedisyon upang hanapin ang Atlantis, si Dr. Si Stephen Sheen, kasama ang kanyang kapwa siyentipiko, ay nakatuklas ng kakaibang pangyayari, huli na nang mapagtanto nila na sila ay nasa sentro ng isang lindol. Sa pagsusuri sa lugar, nakakita sila ng isang kakaibang nilalang na parang tentacle, inatake ng nilalang ang isang siyentipiko, hinayla siya papunta sa pugad nito. Habang inaatake, nagawa ni Sheen na makipag-ugnayan kay Black Manta, ipinaalam sa kanya ang kanilang mga natuklasan, dumating si Black Manta at ang kanyang mga tropa upang tulungan sila at natagpuan si Sheen na nag-iisa. Nagpatuloy sila sa paggalugad sa mga yelo na kuweba upang hanapin ang Atlantis. Sa kanilang paghahanap, muling nakatagpo nila ang nilalang na parang tentacle at inatake sila. Sa kabutihang palad, nagawang magtago ni Black Manta at natuklasan ng isang sirang trident na kumikislap sa sahig ng karagatan. Pinulot niya ito, pinagsama-sama at biglang nagkaroon ng bisyon ng isang nilalang na parang demonyo na hinihimok siyang palayain siya para sa lakas na patayin si Aquaman. Nang magising mula sa bisyon, nakita ni Black Manta ang naayos na trident sa sahig at pinulot ito, kumikislap ang kanyang mga mata ng berde. 5 buwan ang lumipas, ginising ni Mary si Arthur para sa isang emergency meeting tungkol sa isang outbreak ng plague. Tinanggihan ng konseho ang panukala ni Arthur na humingi ng tulong mula sa mga siyentipiko sa ibabaw, iginiit ang tradisyonal na mga pamamaraan. Ibinahagi ni Arthur sa kanyang ama na si Tom ang kanyang dilema, nakatanggap ng simpatiya at paghihikayat na huwag sumuko. Sa gitna ng kaguluhan sa Atlantis, si Black Manta at ang kanyang pinalakas na mga tropa ay naghahanap ng Atlantis sa malalim na tubig. Ngayon mas malakas, kinokontrol ni Black Manta ang nilalang na parang tentacle para sa kanyang kalamangan. Nakahanap sila ng isang nakatagong daanan at pumasok sa isang storage vault, kumukuha ng mga bagay para sa eksperimento. Biglang nagsara ang pasukan, kaya't nakipag-ugnayan si Black Manta kay Stingray, ang kanyang mataas na ranggo na opisyal, para sa pagkuha. Inutusan ni Stingray ang kanilang mga tropa habang si Sheen na nagmamaneho ng kanilang submarine ay natuklasan ang kaharian ng Atlantis. Binalaan sila ng seguridad na umatras, nagbabanta ng pag-atake kung magpapatuloy sila. Nabighani si Sheen sa natuklasan at hindi napansin na sila ay binabalaan. Huli na nang magising mula sa pag-iisip, pinaputukan sila ng seguridad ng Atlantis. Wala nang magawa, naglunsad si Sheen ng isang sonic wave attack sa seguridad, sinira ang kanilang barko. Nagpatuloy ang kanilang submarine sa pagpasok sa kaharian, sinisira ang ilang mga gusali. Si Atlanta, kasama si Mera, ay humabol upang arestuhin sila. Habang sinusubukan ni Atlanta na arestuhin ang mga trespassers, inatake siya mula sa gilid ng isang sonic wave na nagpatomba sa kanya. Nakita ito ni Mera at nagalit. Hinabol si Black Manta at nagawang pigilan siya sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang barko. Nang malapit na niyang talunin si Black Manta, pinaputukan siya nito ng laser beam, na nagpatomba at nasugatan siya. Nang malapit na siyang tapusin gamit ang trident, dumating si Arthur at sumugod sa kanya. Ipinaalam ni Sheen kay Black Manta na dapat siyang umatras o mapapalibutan siya ng mga Atlantean. Mabilis siyang nagpaputok ng laser beam sa tren upang mapigilan si Arthur sa paghabol sa kanya at tulungan ang mga mamamayan sa halip. Nagawang iligtas ni Arthur ang mga mamamayan sa loob ng tren at agad na pumunta upang talunin si Black Manta. Gayunpaman, nawalan siya ng malay nang pinaputukan ng barko ni Black Manta ng mga sonic waves. Kinabukasan, si Arthur at Atlanta,
kasama si Haring Neros, ay nag-usap tungkol sa mga sandata ni Black Manta at kung paano nila ito matatalo. Nalaman ni Atlanta na nakuha ni Black Manta ang apocalyptic na sandata mula sa storage vault na kanilang iniingatan. Dahil sa matinding pangangailangan, nagpa siya siyang hanapin ng kanyang kapatid, ang dating hari ng Atlantis, si Orm, at humingi ng tulong. Upang malaman ang kinaroroonan ni Black Manta, kailangan nila si Kingfish, na kilala ni Orm, ang kanyang kalahating kapatid ay nakakulong sa ilalim ng lupa dahil pinatay niya ang hari ng kanilang kalyadong bansa. Una, tumutol ang dalawa sa kanyang ideya, ngunit dahil sa desperadong sitwasyon, sinuportahan nila siya, pinaalalahanan ni Atlanta si Arthur na tiyakin na hindi siya mahuhuli o magkakaroon ng digmaan. Bago siya magsimula sa misyon, binigyan siya ng isang invisibility suit at isang kaalyado, si Octopus, Topo, nakakulong si Orm at hindi pinapakain, binibigyan lamang ng sapat na tubig upang manatiling buhay. Inatake ni Arthur ang mga gwardya at nagawang talunin sila sa tulong ng kanyang invisibility suit. Matapos ang mahabang panahon, muling nagkita ang dalawang magkapatid. Si Arthur, na nakikita ang kalituhan ni Orm, ay ipinaliwanag ang kanyang mga motibo sa pagliligtas sa kanya. Patuloy na kinamumuhian ni Orm ang kanyang kalahating kapatid sa kabila ng pagliligtas sa kanya. Magkasamang tinalo ng dalawa ang mga gwardya habang tumatakas mula sa bilangguan, sumakay ang dalawa sa isang nilalang na ginagamit nila tulad ng mga kabayo upang umakyat at tumakas mula sa kaharian ng disyerto. Gayunpaman, nahabol sila ng ilang mga gwardya, si Orm, na nauuhaw at pagod mula sa pagtakas, ay bumagsak sa tabi ng dagat. Habang nakahiga, lumitaw ang tubig dagat sa kanya, naibalik ang kanyang lakas, madali niyang natalo ang mga gwardyang sinusubukang ibalik siya at tinulungan din si Arthur sa kanyang mga kaaway. Tumakas ang dalawa at bumalik sa karagatan, habang pabalik, pinag-usapan ng dalawa ang mga plano at pamamahala ni Arthur. Samantala, natuklasan ni Shin na ang mga bagay na nakuha nila ay mga apocalyptic na sandata na maaaring magdulot ng global meltdown. Ipinaalam niya ito kay Black Manta at sinabing hindi nila dapat gamitin ang ganitong bagay. Gayunpaman, bulag si Black Manta sa paghihiganti at nais ang kapangyarihan upang talunin si Aquaman. Nais ni Shin na umatras, ngunit wala siyang magawa kundi manatili. Dumating si Arthur at Orm sa lumubog na citadel kung saan matatagpuan si Kingfish at tinanong siya tungkol kay Black Manta. Sa kasamaang palad, sinabi ni Kingfish sa kanila na wala na si Black Manta sa merkado at nag-ooperate ng mag-isa. Kinutya sila ni Kingfish at tumawa sa kanilang alok. Hindi nagustuhan ni Arthur ang sinabi ni Kingfish, kaya't gumamit siya ng puwersa. Binugbog ni Arthur ang mga gwardya at ininteroga si Kingfish sa takot. Sinabi ni Kingfish sa kanila ang impormasyon tungkol kay Black Manta at ang kanyang kinaroroonan. Matapos nilang makuha ang impormasyong kailangan nila, umalis sila sa lugar, naglakbay ang dalawa sa pamamagitan ng paglangoy sa karagatang Pasipiko. Matapos ang mahabang paglangoy, nakarating sila sa isang isla kung saan matatagpuan ang research facility ni Black Manta. Habang papunta, binigyan ni Arthur si Orm ng isang ipis at kinain ito. Napansin ng dalawa na ang mga insekto at mga hayop sa isla ay abnormal na malalaki. Habang nag-e-explore sa isla, nadaanan nila ang isang malaking bangkay ng daga na kinakain ng malalaking balang. Nakita sila ng mga balang at hinabol sila. Tumakbo ang dalawa sa isang gilid na may estatwa sa tabi nito. Ang estatwa ay may inskripsyon na nagsasabing ang tunay na mga hari ay nagtatayo ng mga tulay. Sinugod ni Arthur ang estatwa at pinabagsak ito sa kabilang panig, na nagsilbing tulay. Nang makatawid sila sa tulay, itinulak ng dalawa ang estatwa upang sirain ang tulay. Sinubukan ng isa sa mga balang na atakihin sila, ngunit sinuntok ito ni Arthur sa mukha. Samantala, pumunta si Shin sa silid ni Black Manta upang makipag-usap tungkol sa isang bagay. Pagdating niya sa silid, wala si Black Manta. Nakita niya ang trident at naging curious dito, kaya't pinulot niya ito at pinagsama-sama. Nakita niya ang demonyo na nakakontrata kay Black Manta at sinabi sa kanya na hindi dapat pagkatiwalaan ang trident. Gayunpaman, puno ng galit si Black Manta kay Aquaman at handang gawin ang lahat upang patayin siya at ang kanyang pamilya. Tinakat niya si Shin at hinugot ang kanyang kutsilyo upang hindi siya makialam sa kanyang mga plano. Nagpatuloy ang dalawang magkapatid sa pag-infiltrate sa headquarters ni Manta at pinilit ang kanilang pagpasok. Nagawang makapasok sa operating room at nakipagkita kay Shin na sumuko at nakiusap na isama siya. Sinabi niya sa kanila na wala siyang nais, nagpaplano si Black Manta at nais lamang makita ang Atlantis sa kanyang sariling mga mata. Habang si Shin ay malapit nang isiwalat ang lahat tungkol sa mga plano ni Black Manta, nagkaroon ng pagsabog na nagpatambas sa mga magkapatid.
Nakipaglaban sila sa mga tropa ni Black Manta at nagawang talunin silang lahat. Si Stingray, na nakasakay sa isang robot na pugita, ay nakipaglaban sa dalawa gamit ito. Gayunpaman, nagtrabaho ang dalawa bilang isang koponan at natalo siya. Pagkatapos nilang magtagumpay, dumating si Black Manta sa eksena. Nakipaglaban ang magkapatid kay Manta. Ngunit may bahagyang kalamangan si Manta. Sinubukan niyang saksakin si Orm gamit ang trident ngunit nakaiwas ito. Pinulot niya ito ngunit nabigla sa bisyon, sinamantala ni Black Manta ang pagkakataon at pinaputukan siya ng laser beam. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Arthur at Manta, ngunit nakita ni Black Manta ang isang pagkakataon at tumakas mula sa kanila. Pagkatapos, pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin. Ibinahagi ni Orm ang bisyon na nakita niya nang pulutin niya ang trident. Sinabi niya na ang trident ay pag-aari ni Kordax na nabulag sa paghahangad ng kapangyarihan. Gumamit siya ng itim na mahika at isinumpa ang kanilang kaharian. Nakita ito ng kanyang kapatid na hari ng Atlantis noong panahong iyon at nakiusap na itigil ang kanyang ginagawa. Tumanggi siya at nagkaroon ng digmaan, nagawang talunin siya ng hari ng Atlantis at ikinulong siya kasama ang kanyang mga sundalo gamit ang kanyang sariling dugo. Kaya't ang paraan upang palayain si Kordax ay gamit ang dugo ng kanilang lahi. Dumiretso si Black Manta sa bahay ni Arthur at sinaksak si Tom ng malubha. Dumiretso si Arthur pauwi ngunit huli na dahil kinuha na ang kanilang anak, agad silang kumilos at pumunta sa kinaroroonan ni Black Manta. Gamit ang kanyang trident, naglabas si Arthur ng mga sonic